Kaya sa totoo lang po, ang pamilya Duterte po, wala silang moral authority na magsalita ukol po sa batas at kaayusan. Dahil po, ang sarili nilang track record mga kababayan ay punong-puno ng personal na karahasan, habang ang kanilang DDS culture na patunayan pong sumira at nag-corrupt sa morality ng kabataang Pilipino. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan po natin kung paano po nangyari na ganito na po yung ating mga kabataan naging marahas. Sa totoo lang, aminin man natin sa hindi, ito yung naging result po ng DDS culture. Nakura po yung pag-iisip ng ating mga kabataan. Yun ang nakita nila sa past administration mga kababayan. Yung ugali pong brusko, yung ugali pong mahilig magbanta, yung ugaling mahilig magmura, yung ugaling madaling mag-breakdown po, yung emotional breakdown. Yun ang natingala nila. Yung ugali na mahilig gumanti, yun ang naituro po. And that is what we call the DDS culture na nag-shape ng isipan po ng ating mga kabataan. Nakakalungkot po. Kaya importanteng pag-usapan po natin ng seryoso ngayon. Kaya sa totoo lang po, ang pamilya Duterte po, wala silang moral authority na magsalita ukol po sa batas at kaayusan. Dahil po, ang sarili nilang track record mga kababayan ay punong-puno ng personal na karahasan, habang ang kanilang DDS culture na patunayan pong sumira at nag-corrupt sa morality ng kabataang Pilipino. Si Digong mismo nang umamin siya at pinagmalaki pa niya yung pamamaril niya sa nambuli daw sa kanya nung estudyante pa siya sa San Beda noong 1972. Binaril niya daw kasi binuli siya matapos siyang kutsain dahil sa kanyang pagiging Bisaya at puntong Davao. Ngayon, sa kanyang kwento, nakaligtas naman daw yung biktima, ngunit dahil po sa insidente, hindi pinayagan si Digong na umakyat sa entablado para sa kanyang graduation rights at kinailangan niya itong takasan. Ngayon, dito naman tayo kay Sara Duterte, yung kanyang panununtok sa sheriff noong 2011. Habang siya ay mayor ng Davao City, paulit-ulit niyang sinuntok ang sheriff na si Abby Andres. So ang insidenteng ito ay ginamit pa ng prosecution nga sa mga sumunod na legal na usapin para patunayan yung kanyang tendency to inflict violence o ang pagiging violente ni Sara Duterte dito sa issue ng impeachment laban sa Vice Presidente. Kasi di ba, isa sa mga articles of impeachment laban kay Sara yung pagbabanta sa ating Pangulo na ipapatay, pati si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. So gustong establish mga kababayan ng prosecution team na ito talaga yung pattern ng behavior ni Sara Duterte. Then yung kanyang kapatid naman pong si Pulong, yung panununtok at pagtatangka, gustong saksakin yung bugaw noong 2025 sa isang bar. Yung nag-viral pong video, naalala po ninyo, yung pangalan ng sinasabing bugaw, na-identify siya po mga kababayan, na si Criston Jan Patria Moreno. Ayon sa salaysay, sinuntok at tinangkang saksakin ni Pulong ang biktima sa loob ng club sa Davao City dahil daw po sa hindi pagkakaunawaan sa bayad sa isang pick-up girl. Ang naturang kaguluhan ay na-record po sa CCTV ng establishment at naging paksa ng seryosong investigasyon ng ating mga otoridad. Ngayon, punta tayo sa pagtaas ng krimen
na involved yung mga minors. Sa panahon po ni Digong, ang DDS culture ng totoong kahulugan, Davao Death Squad. So itong kulturang ito mga kababayan ay hayagang binatikos ng mga child rights advocate. Dahil sa epekto nito mga kababayan sa psychology, pag-iisip at sa kamoralidad ng ating mga kabataan, ang normalization ng karahasan, summary executions at lantarang pagmumura ay nagdulot mga kababayan ng tinatawag na desensitization o kawalan ng takot ng ilang mga minors sa batas. So makikita natin sa mga data ng Juvenile Justice Welfare Council, dito po na-research natin mga kababayan. Sabi dito, taong 2016, simula ng pamunuan ni Digong, naka-record po ng 24,683 cases po. Nag-peak siya noong taon 2017. Pinakang mataas mga kababayan siya sa kasaysayan. Umabot sa 26,815 kaso ng children in conflict with the law. Then 2018, Duterte administration pa rin ito mga kababayan. Umabot sa 23,767 na kaso. Taong 2019, umabot sa 19,557 na kaso. Then 2020, pandemic year siya, umabot sa 15,892 kaso. Then noong taon 2021, 11,696 na kaso. 2022, last year ng kaso ng term panunungkulan ng Duterte administration, umabot pa din siya ng 6,185 cases. So sa kabuuan, lumalabas mga kababayan, umabot siya sa 128,630 na kaso ng mga crimes involving minors. So matindi mga kababayan. Whereas sa taong 2024 ng present administration, umabot lang siya sa 4,383 na kaso. So malaki yung ibinaba. So ano yung malagang konteksto at paliwanag mga kababayan dito sa mga data na lumabas. Official data po siya mga kababayan. Ang sabi, ito'y naging epekto po ng war on drugs. Sa pagpapatupad ng Oplan Tukhang, libo-libo mga kababayan na mga kabataan yung naging ulila o kaya naman direktang pinatay ng mga pulis tulad po ng 17 anyos na si Kian de los Santos. So ang pagkawasak mga kababayan ng pamilya, nagtulak ito sa maraming mga kabataan para pumasok sa mga gang. Gumamit din sila ng dahas at malihis ng landas. So ito yung naging consequences ng kultura ng kriminalidad ng mga Duterte. Sa batas mga kababayan, may tinatawag na pinuno na nagdidikta ng galaw ng kanyang mga nasasakupan. So kung ang mismong ama ay nagmamalaki sa pamamaril ng kaklase tulad po ng pinagmamalaki ni Digong, binaril niya yung kanyang kaklase. Ang anak naman po ng dating Pangulo na si Sara, nanuntok ng isang sheriff, isang otoridad. Si Pulong ganon din, nanakit ng isang bugaw, nasangkot sa gulo. Hindi po siya simpleng isolated cases. Isa po siyang pattern ng criminal behavior. So paano natin mga kababayan aasahan na rirespetuhin ng ating mga kabataan ang saligang batas? Kung ang first family mismo noon ang pangunahing ehemplo ng pag-bypass sa legal na proseso, walang pagrespeto sa batas.
Ang pag-aaral mga kababayan ng batas at criminology ay malinaw. Ang tao ay nagiging kriminal batay sa kanyang kapaligiran. Noong naging normal na mga kababayan yung pagmumura sa telebisyon, ang pagbabaliwala sa due process at ang pag-glorify sa summary execution bilang mabilis na hustisya, nilaso ng Administrasyong Duterte mga kababayan ang isipan ng sumunod na administrasyon, henerasyon, hindi administration. Yung sumunod na henerasyon, nalaso na yung isipan. So ito na tayo ngayon. So ito'y malinaw na result mga kababayan ng DDS culture. Isang matinding sampal din sa hustisya na habang sinusulong mga kababayan ni Digong noon na ibaba ang age of criminal responsibility upang ipakulong ang mga batang 9 years old pa lang na biktima ng kahirapan. Ang kanyang sariling pamilya naman ay malayang nakakatakas sa pananagutan. Di ba po? Wala sa kanilang napapanagot. Kaya importante talaga pong mapanagot. Ginamit nila yung impluensya ng Estado para pagtakpan yung kanilang mga personal na krimen. Habang yung mga ordinaryong Pilipino, lalo na yung mga minors, ang nagbabayad po ng dugo sa kanilang huwad na kampanya laban sa criminality. So ang pamilya mga kababayan na nagnakaw ng kinabukasan ng ating kabataang Pilipino sa pamamagitan ng kultura ng dugo, dahas at lantarang paglabag sa batas. Wala po silang karapatang magmalinis dahil po ang 128,630 na kaso ng krimen involving minors sa kanila pong panahon ang permanente pong resibo ng kanilang kriminal na pamana.